Net 25 News Information. Ay, naku. Dating DPWH Yusek Catalina Cabral nakitang patay sa Benguet. Kung pakinggan natin panoorin natin Ang ulat po dito ay nakita siya sa gilid ng Buwed River sa Cannon Road. Unay walang malay at hindi ho nagre-respond. Nakuha siya ng mga rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklarang patay ng doktor na si Gian Frances Salinas, 12:02 ng hating gabi. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardio Muñoz Hernandez, siya ang huling kasama ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road, wala Baguio, nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Nagsabi niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari to, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar. Oo. Bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi pinalis medyo sila. mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel bago bumalik ulit rito. Doon sa site, sa area pa rin yun. Ibig sabihin, 2 beses sila pumunta. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon Kaya bumalik siya sa Cannon Road View Deck kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi gumabi na madilim na. At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita, doon sa site, sa ibaba, 30 metro mula sa riverbank ang katawan po ni Cabral bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Hindi pa malinaw kung bakit inabot ng 4 na oras bago iniakyat ang katawan ni Cabral sa kalsada. Baka nahirapan. May mga report din na nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Nahulog daw. Ay, naku. Palagay ko, dalawa yan, dalawang klase. Kinulgor o hinulog. Hinulog. Nahulog. Para kunwari, nahulog. Dalawang bagay lang yan. Malamang binurgor o kunwari, nahulog. Kasi si Yusek Cabral, meron siyang in-expose sa allocable bilyon na nakuha ni Sandro Marcos at si Romualdez Tambaloslos. Si Cabral ang nag-expose yan sa allocable na bilyon-bilyon. Siyempre, Salvia, huwag kang uuwi, delikado ka. Kasi tinumbok-tumbok mo yung si Tambaloslos, Naku talaga. Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, ibig sabihin mga cellphone, o kung Naku, Ombudsman. Si Boying na naman tong Sometimes we have to bend the law. Kinuha yung cellphone. Yung mga gadgets ni Cabral. Siyempre, andun yung mga ebidensya. Siyempre, baka para makita niya yung allocable na bilyon-bilyon na nakuha ni Sandro.
at saka si Tambaloslos. Sigurado andun yan sa ano yan, gadgets, cellphone o kaya laptop. Kaya uunahan na ni ombudsman. Kapag yung kupal na yung ombudsman na yung hayop na yan eh. Malapit na rin yan. Dalawang karma na yung dumating sa buhay niyang hayop na yan. Yung ombudsman na yan. Anumang computer, laptop, ay ingatan. Ito pong lugar kung saan daw po nagpaiwan si Cabral ay isang populated area. May mga tao sa palipaligid. Malapit ito sa isang nasirang rock shed at sa rock netting project site na in-inspection ni Pangulong Bongbong Marcos noon kasama si Mayor Benamin Magalong. Iniugnay din si hindi na ito, background na ito eh. O yun po ang pangyayari. Sen. Oho. So yun. Pero ngayon kasi parang marami tuloy ang lumalabas na mga balita kung ano talaga ang naging nangyari dito kay Yusek Cabral. Dahil nga sa mga pangyayaring ito. Sen. Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun eh. Bumalik pa eh. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat napanganib yung lugar na yun? Opo. So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig Bumalik sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Oho eh. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo. Kasi sabi ni, iwanan mo ko pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag? O, balikan mo na ako. Di ba dapat may... Ay, usually ganun mo eh. Hindi ba dapat tatawagan ka? O, balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. Opo. So, bakit? Ayun. Dapat may cellphone. Kagayang driver ako sa Pilipinas, yung amo ko. Pumunta ka na rito. Naghihintay ako. Ay, naku. Anong klaseng driver? Ay, naku Suspecha yung driver na yan Kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi. Mga isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas eh, di ba? Yun ang mayroon pang istorya Oo gano'n. nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... Tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pang karaniwan? Te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, ano? Well, ayaw naman nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay iginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay nananangis yung pamilya nila. Ukol sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kabayan, Sen, sa pangyayari ito. No? At hindi naman Palagay natin ko, maaari yan. kasi Oo maraming yung tanong dyan. Yung tanong, ginurgur ba o nagpakamatay? Kasi ang balita in-expose ni Yusek Cabral yung allocable bilyon-bilyon na nakuha ni Sandro Marcos at si Romualdez Tambaloslos. Allocable, bilyon-bilyong nakuha ng dalawang ito nga pork barrel king tong dalawa itong hayop ng kupal nito Siyempre siya nag-expose. Tapos siyempre pag nagtestigo yan, nako, yari. Bakit sila Tambaloslos walang imbestiga. Pinagtatakpan. Hayop talaga itong mga ombudsman, ICI nitong hayop nito. Tapos executive session. Hayop na itong kupal na si Sandra Asandro nito. Hayop nito. Pumunta pa ng ICI. Executive session. Hayop ka. Kupal ka talaga, Sandro Pareho kayo ni Tambaloslos, punta-punta, wala naman nangyari. Hayop talaga kayo Grabe talaga. Grabe ng Pilipinas ako. Saldi ko
Kaya, kaya pinapauwi ka. Baka may part 2 doon sa Naiya Airport. Sino ba yung ginulgol ng Marcos na yan, yung senior? Ano ba yun? Ninoy Aquino. Baka may part 2 yan, Subukan mo umuwi, yari ka. Yari ka sa dalawa na yan, Yung mga Marcos na yan, Sabi nila, nagtatanong lang kasi nga yung balita, si Yusek Cabral nag-expose sa allocable bilyong-bilyong nang nakuha ni na Sandro Marcos at Romualdez Tambaloslos. Nagtatanong lang kung ginurgor o nagpakamatay si Catalina Yusek Cabral. Grabe talaga, no? Tatanong lang, Naku, baka may libel ako. Ito pa lang siya, Yusek Catalina Cabral. Licensed civil engineer pala to, with doctoral degree in business management and public administration. First female rank and file employee reached the level of the Undersecretary of DPWH. Bigatin pala ito, licensed civil engineer, no? Bakit si Bangag? Sabi niya, graduate daw siya. Special diploma lang pala. Hayop talagang Bangag, no? Pinagmamalaki niya, no? Bangag na yan. Degree holder daw siya. Paano ka magdi-degree holder, Panay cocaine, cocaine, shabu. Shabu, cocaine, pulburon, marijuana, sabi ng ate mo, paano ka magkakaroon ng degree diploma, Pinaggagawa mo sa buhay mo. Kaya nagkaloko-loko yung Pilipinas, bangag ka. Special diploma. Hayop ka. Alam mo, hindi ka mabubuko, May record yan, Nakita. Hayop ka talaga. Bangag ka talaga. Kawawang Pilipinas, talagang hayop. Puro kayo kurakot. Yari ni mga testigo. Nako, isa-isahin yan. Babu.